Morning, Pastor Morning, Brad. Jeff! Kamusta ang panahon sa biyahe mo? Good morning, Ted. Cha. Maganda naman. Maganda panahon dito sa Pangasinan. That's nice. Maliwanag. Oo. Saan exactly sa Araw. Pangasinan, Pastor? Alaminos yung speaking engagement. Pero medyo mga 30 minutes away pa ako. Kaya pinatabi ko muna yung sasakyan. Yan. Okay, sige. So para hindi na tayo, kumbaga, para maging duro-diretso na ang biyahe mo, Brad Jeff, kami nakikinig na ngayon para sa ating magandang balita sa ating pong The Daily Brad. Brad? Yes, Brad Ted. Susugan ko lang yung sinabi mo kanina. Yung taong nakakaalam yung mali pero ginawa, ang tawag doon sa Bible ay hangal or fool. Tama ka, Brad Ted. Yan. Hangal. Ay, so mali. Hangal. Sorry pala, hindi pala tanga, hangal. Fool. Hangal talaga. Mas matindi yun, Ted. Hangal. Sorry po. Sorry alam po. mo mali, ginawa mo. Parang pinakita ka sa lamesa na lason, di ba? Parang ininom mo. Parang, pag tinignan mo, Brad Ted, may mga tao talagang gumagawa kahit alam nilang mali. Na overpower nung kung ano man yung greed or hindi natin alam. That's the wisdom. So, That's the real wisdom. Oo nga, ano? Yeah, kaya Oo nga. dapat natin talaga Oo. pagdasal ang mga hangal para Okay. maging... Anyway, happy birthday muna sa pinsan ko, Jeremy Christine. Birthday ngayon, Elis Copides, happy birthday. Kanina, Brad Ted at Cha, nasa Bible study lang ako ng isang church natin sa Israel. So, nag-gather sila ron, 9 p.m. ng gabi, Huwebes, 3 a.m. dito sa Pilipinas. So, once a month, I gather them. Ang ganda ng mga testimonies. So, in the midst ng gera nila sa bansa nila, patuloy ang church na nagmi-meet. And then, may mga challenges na kinakaharap sila. Marami. In fact, merong mga 90 seconds lang ang window para pumunta sa shelter, sa bomb shelter, may 30 seconds lang sila dahil malapit doon sa northern. So, kaya minsan sabi ko, grabe, ako pinoblema ko lang traffic dito sa amin. Itong mga to, pinoblema, bomba. So, sabi ko, Lord, talagang pag pinag-pray ko lang yung church namin doon. So, kung kayo man po yung nakakaramdam ng sunod-sunod na problema, alam niyo parang walang katapusan, parang nalulunod ka na sa dami ng problema, kung ganito po pinagdadaanan mo, may verse po ako para sa inyo ngayong umaga. Napakaganda po ng verse. Sa Salmo 34:19, marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng mga ito. Sabi, the righteous person may have many troubles, sabi sa English, but the Lord delivers them from them all. Sabi, napakalinaw po ng verse na to. Kahit ang mga righteous daw po, yung kabaliktaran ng mga hangal, okay, yung mga tao raw pong faithful kay Lord, hindi exempted sa mga trials. Hindi ibig sabihin porket sumusunod tayo sa Diyos, wala na tayong magiging problema. Sabi nga ni Jesus, in this world you will have trouble. Pero ang pangako niya dito, mas malaki kaysa sa problema mo. The Lord will deliver you from them all. Ibig sabihin po, hindi niya tayo pababayaan. Yes, aminin natin, dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Yung kanina nag-testimony na taga-Israel, nagka-breast cancer, Ted, at siya, no? Doon siya inabutan. Napakabait ng amo niya, naka-6 cycle. Ngayon, wala na. So, sabi niya, kung nasa Pilipinas ako, pastor, baka patay na ako dyan dahil sa mahal ng chemo and all. So, kung may matindi kang pagsubok, financial struggle, health issue, family conflict, ang assurance lang po, kahit gaano kalaki problema natin, God's deliverance is even greater. So ito lang po yung gusto ko i-point sa inyo. Trouble is temporary, but God's faithfulness is eternal. Hindi natin hawak ang mga pangyayari sa bukas, pero yung may hawak ng bukas mo, si Lord, cover ka niya, di ba? So don't be afraid of the future because the one who holds the future loves you and He is in control. Kaya ngayong araw po na to, anong mga problema ang dinadala nyo, ibigay po natin yan kay Lord. Panatilihin po nating matuwid ang ating pamumuhay. Huwag kang tatawid sa kabilang kadiliman, okay? Let this verse be your reminder na walang trouble na mas malaki kaysa sa pangako ng Diyos. Trust that the Lord will be able to deliver you, hindi lang sa problema, kundi sa lahat ng iyong problema. Linawin ko po ulit, Salmo 34:19, marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng mga ito.
Lord, maraming salamat despite sa problema kinakarap ng bansa namin, mga dinadaanan ng bagyo ngayon, Lord. Bigyan niyo po sila ng comfort na i-deliver niyo sila sa lahat ng problema. Sa mga tao, Lord, nasiraan ng pananim, nasiraan ng bahay, namatayan, Lord, i-comfort niyo po sila during this time. Dahil sa langit, Lord, wala nang mga problema. Kaya in this world, we may have trouble, but Lord, pagka dumating ang time na kinuha mo kami, kasama ka namin, wala nang problema sa langit. Kasama ka namin habang buhay. Hayaan niyo lang kami, Lord, maging matatag dito. Panatiliin niyo kami malakas sa gitna ng mga problema. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, muli po maraming salamat sa panibago pong aral na amin pong napulot, natutunan mula kay Brad Jeff. We pray, Lord, today, keep him safe sa kanya pong biyahe at maging matagumpay ang kanyang misyon sa Pangasinan. Alagaan niyo po siya and bless his mission always at ang kanyang mga kasamahan sa biyaheng ito. And we pray, Lord, para po sa mga biktima ni Ophel at dito po sa bagyong paparating na si Pepito, mahal na Panginoon, iligtas niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, Brad. So, nakisama talaga ang panahon at ang inaasahan natin baka bukas pa, later in the day, no? Maramdaman nga itong epekto Ni nitong Pepito. si Pepito, and we sincerely pray na hindi po ito magbigay po ng karagdagang pinsala sa atin. Ay nako, Brad Jeff, 6 na bagyo makakasunod. Grabe. Hindi pa nakakahinga yung mga kababayan natin. May kasunod na naman. Dasal-dasal talaga tayo, brother. Amen. O sige, so Brad, yung iyong mga weekend na mga pag-misyon ay tuloy pa rin naman. Yes, brother. Pero bago yan, si Christian Ruben Morante, siya yung may-ari ng school na ako'y magsalita ngayon sa Philippine Accountancy and Science School sa Alaminos, Pangasinan po ito. So, thank you so much for having me. 3 kaming pastor mag-share ngayon sa mga estudyante nila. It's a whole day event, a weekend event. So, pero Ted, bukas, tuloy-tuloy tayo 4:00 sa Rebuild City Church, Facebook at YouTube channels po. At pag Sunday, 10:00 po yan sa Fairmont Hotel. Magkape-kape tayo ron, sagot ko kape nyo. Agahan nyo lang ang dating. Ayan, Brad Ted. Okay, salamat na marami, Brad. At muli, have a safe trip and God bless your mission. Thank you, Brad. Basta kasama ko to si Kuya Ronnie. Okay ako. Ayan, aking driver dito. Wow. Salamat, Brad Ted. Ito yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.